Sunday, first Sunday of the month. So pag first Sunday of the month, yung mga museums in Paris, at saka yung mga castle, ganun yung ibang monuments is libre. Meron naman libre all year round, lalo na for younger people and sa kids, 25 years old and below, yon libre sila. So today, may pupuntahan kami museum. Saan ba kami pupunta? I think sa Pompidou, sa Pompidou. Ayun, hindi siya, libre. By the way guys, kahit libre, kailangan mo magpa-reserve online in advance. So yung ano na siya, puno na siya yung libreng slot sa Pompidou. By the way, kung yung mga walang reservations, kasi na-research ko recently, Cité de l'Architecture at saka yung Musée Cluny, isusulat ko sa sa description or sa comments. Hanapin nyo na lang. Ayun, so yun yung gagawin namin today. Okay guys, so papunta na tayo sa Musée Carnavalet. Hindi na tuloy yung George Pompidou because sila strike. Kasi yung in 2 years time, end of 2024, magko-close yung Centre Pompidou for 5 years. So yung staff niya, of course, hindi nila alam anong mangyayari sa kanila within 5 years. So right now, medyo marami silang welga-welga. Pero don't worry kung bumili kayo ng tickets before, kasi you can use that again pag nag-open sila or yung tapos na yung strike nila, which is what happened in our case. Ganyan. So you have until 2024 guys to receive. Anyway, tingnan na natin anong meron dito. So yan yung mga old signages sa Paris nung unang panahon, ganyan. So di ba ang kitingnan, ganon. So ang nakakaaliw sa museum na to, it's very kid-oriented. So, yung mga masterpiece ganyan, may mga drawing ng mga kids, and then yung may caption sila or description kung anong opinion nila dun sa masterpiece na yon, ganyan. Ngayon, kung taga-Paris kayo and may anak kayo na mahilig mag-drawing, dalhin nyo siya sa museum, and then, makikita nyo yung ibang artwork, wala pang drawing ng bata, or siguro wala pa silang napili. Baka pwede kayo magpadala kasi nakalagay yung email address saan nyo pwede ipadala yung drawing nyo, ganyan. Kaya, I highly recommend this place for anybody with kids or, family members visiting, ganyan, kasi masaya siya. So, it has a lot of artifacts about yung Paris, ganon. And then at the same time, may mga history during French Revolution, ganon. Medyo malaki yung place, ganyan. So, be prepared to walk. Pero ang nakakaaliw dito is ang ganda-ganda niya and yet libre, di ba? O yan. Feeling maganda. So, as I said, ayan, may mga parang mini games doon sa board. So, napaka-interactive nitong museum na to. Hindi lang siya yung parang titingin ka lang ng paintings, ganun. May mga pwedeng gawin for kids. So, hindi sila mabobore. And at the same time, kahit for adults, I actually really like this museum because, maganda siya. Ang daming displays. And then, may mga artifacts pa nga dito. Ayan, ito, like this one. Yan yung maleta ni Marie Antoinette nung pumunta siya ng France, di ba? Na-preserve pa nila yan. Tapos, oh my God, super laki, ganon. So, isa yan sa mga kilalang items dito. Yung mami ng jowa ko, oh my God, grabe yung memory niya. Kada puntahan naming museum, naaalala niya yung anong meron doon, ganon. So, yun. Ayan, nakalimutan ko na sino yan. May sinabi siya sa akin before na nag-tridor or something. I think yun. And then yun yung natira sa statue ng, what do you call this? Yung statue na yan. Paan na lang yung natira, diba? So, and then, meanwhile, this one is another room. Nakalimutan ko na anong room ito. Ayan. Pero, alam mo, yung mga historical places in France, ganyan, kahit ceiling may decoration. By the way, tingnan natin yung garden. Di ba ang ganda ng garden? Parang mala Versailles, di ba? Ganon. Of course, this is smaller than sa Versailles. Pero alam mo yun, kung limited yung time mo, limited yung budget, punta na lang kayo sa Musée Carnavalet kasi hindi kayo madidisappoint. It's really, really nice.
And ayan, masarap mag-picture, 'di ba? Next time magagaw na. Dadalhin ko yung dress ko nung JS from. Ayan, para feeling Reyna ako dito. Ayan. Tapos each place may, of course, may description ganyan, and pwede ka naman makalapit dun sa mga furniture, 'di ba? So, yan. Of course, bawal maupo, huwag matigas ang ulo. Ayan. And do not touch. Inaasar ko yung boyfriend ko, sinasabi ko, pinapakita ko I tried to touch the chair and hindi siya natutuwa sa akin. Ayan, yan yung unang panahon ay mini piano, mini violin, ano ba yan? Piano. So, I don't know kung anong tawag doon, nakalimutan ko na. My God. Walang kwentang vlogger. So, dito ko na i-end ang aking vlog, guys. Follow me for more. So, abiento.